Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, sa lahat po ng naabot ang pangaral ng ating channel na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay June 13, 2025 at ganap na pong alas 4:25 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng mga ating kapatid sa iba't ibang panig ng buong mundo. At magandang hapon din sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan upang tayo po ay panoorin, pakinggan sa ating pong ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado dito po sa Facebook Live. Magandang hapon po sa bawat isa. Muli isang biyayang pakikinig po ang ating pong nais at loobin po ni Abay Hawa na magbukas siya ng pangunawa sa lahat ng aabuti ng pangaral ng Diyos. At ang ating paksa sa ating pong ito, kaunting kalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ikalimang bahagi na. Araw po ngayon ng Biyernes. At doon sa tema o paksa, doon sa Gawa 26:18. Sabi yan, upang buksan mo ang kanilang mga mata, ibalik sila mula sa kadiliman tungo sa liwanag, mula sa kapangyarihan ni Satanas, tungo sa Diyos upang tumanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at mapabilang sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. So, ibinidin ko ho dyan yung salitang idilat mo ang kanilang mga mata. Meron hong personal pronoun na kanila, sila, silay. Sino yun? Sino yung kanila? Sinong sila? Ang tinutukoy dyan. Ayan ba ay para kahit sa kanino man. So, meron nung sagot ang banal na kasulatan. So, muli po tayong muli nating pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ibinahagi pa niya sa atin, sa mga kapatid sa kapulungan at ganoon din doon sa ating lahat ng mga mahal sa buhay. At sana loobin ni Abay Hawa na sa mga kapatid na patuloy na makarinig. Dito sa ating ikalimang bahagi ay may ipapakita dito yung pagkakasugo nila Pedro, nila Juan, at yung pagkakasugo din kay Pablo, kay Bernabe. Sa katunayan, meron talaga silang kung sino. Halimbawa, katulad noong nakalagay dito sa Galacia, para mas sabi niya doon sa 2 ng Galacia. 1. Pagkatapos ng 14 taon, pumunta ulit ako sa Jerusalem, kasama ko sina Bernabe at Tito. Ito yung magkakasama, si Bernabe at saka si Tito. Bumalik ako dahil nangusap sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta roon. Nakipagkita ako ng sarilinan sa mga pinuno ng kapulungan at ipinaliwanag ko sa kanila ang magandang balita na ipinangal ko sa mga hindi Hudyo. Ito yung mga hintil. Ginawa ko ito para masiguro ko na hindi masasayang ang mga pinagpaguran ko noon hanggang ngayon. Nalaman kong sang-ayon sila sa ipinangangal ko dahil hindi nila pinilit na magpatuli ang kasama kong si Tito. Kahit hindi siya Hudyo, hintil ko siya. Lumabas ang usapin tungkol sa pagtutuli dahil sa ilang mga nagpapanggap ng mga kapatid na nakisalamuha sa atin para sirain ang kalayaang natamo natin kay Kristo at gawin uli tayong alipin sa kautusan ni Moises.
So dito, uti-uti pinaliliwanag ni Pablo na hindi na talaga tayo sakop dun sa kautusan ni Moises. Ano? Tatandaan natin, yan ay sa Israel, ano? Tapos, sabi pa niya rito, ngunit kahit minsan hindi kami sumang-ayon sa gusto nila upang maingatan namin para sa inyo ang mga katotohanan ng itinuturo ng magandang balita. Ang mga namumuno sa mga mananampalataya sa Jerusalem ay wala namang idinagdag sa mga itinuturo ko. Kung sa bagay, hindi mahalaga sa akin kung sino man sila dahil walang itinatangi ang Diyos. Sa halip na dagdagan nila ang mga itinuturo ko, kinilala nilang pinagkakatiwalaan ako ng Diyos sa pagpapayag ng magandang balita sa mga hindi Hudyo o hintil. Tulad ni Pedro na ipinagkatiwalaan sa pagpapayag ng magandang balita sa mga Hudyo. So dito na, merong silang sinugo sina Pedro, sina Juan, sina Marcos doon sa mga Hudyo. Ayan. Si Pablo isinugo doon sa mga hindi Hudyo o doon sa mga hindi. Tayo, katulad natin. Hindi naman tayo Hudyo eh. Tayo hintil, tayo pagano. Dati yun, dati. Wala tayong kinikilalang Diyos. Kung sino-sino yung Diyos natin. Yan yung porte ni Pablo. Ibig sabihin, dyan siya sinugo. No? Sa maliwanag dito, yung sinasabi ni Pablo dito, sabi niya, sapagkat ang Diyos na kumikilos sa gawain ni Pedro bilang apostol sa mga Hudyo, ang siya rin kumikilos sa gawain ko bilang apostol sa mga hindi Hudyo o hindi. Kaya nang malaman ng mga kinikilalang pinuno ng kapulungan na sina Santiago, Pedro at Juan, na ipinagkaloob sa akin ng Diyos ang gawain ito, tinanggap nila kami ni Bernabe. So magkakasama, sina Santiago, Pedro, Juan, magkakasama si Tito, Bernabe. Bilang mga kamanggagawa sa pangaral ng magandang balita. Saan sila isinugo? Sa mga hindi Hudyo o sa mga hintil. Napagkasunduan namin na kami ay mangangaral sa mga hindi Hudyo at sila naman ang mangangaral sa mga Hudyo. Ang tanging hiling nila ay huwag namin kalilimutang tulungan ang mga mahihirap at yun din naman talaga ang nais kong gawin. So, uti-uti, makikita natin yung kaayusan, may isinugo si Abay Yahwa o si Yahwashai nung nakitulad siya sa mga Hudyo at sa mga hindi Hudyo. Maliwanag po yun, ha? Kasi bakit ko ito dinidiin? Kasi sa nakita natin sa mga reliyon, halo-halo, labo-labo. To whom it may concern, kumbaga, mangangaral ako dito, mangangaral ako doon, kukunin ko yung kautusan ni Moises, ibabato ko dito sa mga hintil. Sala. Kaya maraming reliyon ang hindi talaga nakaabot doon sa dapat abutin. At marami ang namatay na hindi nalaman kung ano ba yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kasi marami rin naman na nagbabasa. Sabi nga natin mga nagsipag-aral pa, nag-aral ng 4 hanggang 5 taon sa pagbabasa, pagtuturo. Kaya lamang ang nangyari ay nagkaroon sila ng sariling interpretasyon na mali. Sa kasulatan kasi, sabi niya doon sa pangalawang Pedro 1, sabi niya dito, 20. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan. 21. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos na ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya makikita nyo ngayon, lahat ng reliyon, labo-labo. Bakit? Wala ho yung Espiritu Santo.
Samantalang magmula doon sa kay Moses hanggang kay Juan, doon sa Revelation, ay talagang merong Espiritu Santo o si Abay Hawa na nagturo. Kaya walang naging salungatan. Nakita niyo ho ba yung ginanap na ng Kongreso at Senado? Wala ako sa politika. Gusto ko lang bigyan kayo ng kaunting halimbawa, mababaw na halimbawa. Pinan nyo sila nagkakagulo. Bakit? Pareho kasi silang laman eh. Gumawa sila ng batas na sila mismo nagkokontrahan doon sa isinagawa nilang batas. Bakit? Laman ho kasi. Wala ho yung spirit. So dito, ipinalaga si na Pedro para doon sa mga Hudyo, ipinalaga si Pablo para sa mga Hintil. Maliwanag naman. Pagka tinunto natin yung naging istorya, magmula doon kay Esteban na pinatay, na sumang-ayon pa si Pablo, sa Gawa 7, Gawa 8, Gawa 9. Ayan na. So dito sa 9:1 ng Gawa, patuloy pa rin ang pagbabanta ni Saulo sa buhay ng mga tagasunod ng Panginoon. Pinuntahan pa niya ang punong pari at humingi ng mga sulat na ipakikita niya sa mga sambahan ng mga Hudyo sa Damascus. Bilang katibayan na binibigyan siya ng kapangyarihang huliin at dalhin sa Jerusalem ang sinong makikita niya roon na sumusunod sa pamaraan ni Yahweh, lalaki man ito o babae. So may dala-dala siyang sulat na at may kapangyarihang hulihin lahat ng nasa kapulungan. 3. Nang malapit si Saulo sa lungsod ng Damascus, bigla siyang napalibutan na nakasisilaw ng liwanag mula sa langit. Natumba siya at may narinig siyang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sumagot si Saulo, sino po ba kayo? Sinagot siya ng tinig, ako'y si Yahweh na iyong inuusig. Pero siya'y nasa espiritu na nito eh. Tumayo ka at pumunta sa lungsod at doon ay may magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo. Nakatayo lang sila na natigilan. Nakarinig sila ng boses pero wala silang nakita. Tumayo si Saulo para magmulat. Para pagmulat niya, hindi na siya makakita. Kaya inakay na lang siya ng mga kasama niya hanggang sa Damascus. 3 araw siyang hindi nakakita at hindi siya kumain o uminom. Doon sa Damascus ay may isang tagasunod, si Yahweh na ang pangalan ni Ananias. Nagpakita sa kanya ang Panginoon na isang pangitain. At sinabi Ananias, sumagot siya, Panginoon, bakit po? Sinabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa daan na tinatawag na Matuwid at doon sa bahay ni Judas ay hanapin mong isang taong taga Tarsus na ang pangalan ay Saulo. Nananalangin siya ngayon. At ipinakita ko sa kanya sa pamagitan ng isang pangitay na pumasok ka sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay para muling makakita. Pero sumagot si Ananias, Panginoon, marami po akong nabalitaan tungkol sa taong ito, na malupit siya sa inyong mga pinabanal sa kapulungan, sa Jerusalem. Narito siya ngayon sa Damascus at binigyan siya ng kapangyarihan ng mga namamahalang pari na hulihin ang lahat ng kumikilala sa iyo. Pero sinabi ng Panginoon kay Ananias, lumakad ka dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin para ipakilala niya ako sa mga hindi Hudyo, yun yung mga Hintil, at sa kanilang mga hari. So, hindi mga Hudyo o yung mga Hintil, sa kanilang mga hari at sa mga Israelita. Ibig sabihin, sakop rin ni Pablo sa pangangaral yung mga hindi Hudyo, Hintil, hari, at sa mga Israelita. Di ba Brad, si Pedro na ngayon para sa mga Hudyo? Opo. Pero binigyan din si Pablo ng kapamahalaan para mangaral din sa mga Israelita. Hawak ngayon ni Pablo sa pangangaral dito sa ating binasa, yung mga Hintil, kasama yung mga hari, yung mga hari, at sa mga Israelita. So tatlong iba-iba. Doon sa mga pagano, doon sa mga hindi kumikilala sa Diyos, tapos doon sa mga hari. Pero mo, hari, pangangaralan niya. Nagkatotoo ba naman yan? Opo, nagkatotoo yan. Nakapangaral nga siya sa isang hari.
And then doon sa mga Israelita, nagkatotoo rin po ba yan? Opo, nagkatotoo. Kaya lamang, hindi siya tinanggap ng mga Hudyo. Mababasa din naman natin ho yan. Sa maliwanag, bakit to? Bakit dapat nating maintindihan at malaman to? Kasi sa nakita natin sa mga reliyon, sulpot, di sumulpot ang mga reliyon. Nangaral. Hindi nga nila pinakikilala kung meron pa bang mga Hudyo sa panahon natin ngayon? Sino ba yung pangangaralan nila? Saan ba nanggali yung ipangangaral nila? So lahat ng reliyon, pagsabog, lahat kanya-kanyang pangangaral, kanya-kanyang daan, kanya-kanyang sermon ng pare, pangaral ng imam ng mga Muslim, pangaral ng mga born again, Trinitarian, halo-halo, parang halo-halong kalamay. Tayo, biro ba, naging isa rin tayo na naging biktima ng reliyon. Di nga natin alam ng panahon na yun eh. Di ba? Sisimba tayo, kung ano mga sinasabi ng pare. Wala naman tayo naiintindihan, wala naman tayo natututunan. Kasi nga, paano ka makakaintindi? Yun ang mangaral, laman. Tapos yung nakikinig, laman din. Si Father nagsusugal, umiinom, and then yung pinangangaralan, yung mga miyembro, nagsasabong, umiinom, naninigarilyo. So, anong makikita mong spiritual? Diba wala? Ganyan din, kahit sa Iglesia ni Cristo. Nagbabawal sila ng Panginoon, pero sila mismo umiinom din. Nagbabawal ng manigarilyo, pero makikita nyo doon sa tarangkahan nila, nagsigarilyoan, talagang ang usok, kumakapal. Hindi bawal sa kanila manigarilyo. Sa Saksi ni Jehovah, nagiinuman din. ADD, nagiinuman din. So, makikita natin, labo-labo. Wala nga yung spirito eh. Di ba? So, dito, ipinakita ni Bayhawa dito sa ating pagtalakay yung kainisan. Talagang, sabi nga, magmula nung kina Pedro, kaya yung Mateo 28, yung Marcos 16, na ating binabasa, yan, para yan dun sa mga Hudyo. Kasi sila Pedro yan eh. Sina Juan yan, sina Marcos yan. Para sila dun sa mga Hudyo. Noong pumasok na ngayon si Pablo, ito na, so, nangaral na ngayon si Pablo doon sa mga Intil, Ito nangyari ko doon sa Gawa 13:44, sabi niya. Nagsunod na araw ng pumahinga, halos lahat ng naninirahan sa Antioch ay nagtipon sa sambahan ng mga Hudyo para makinig sa salita ng Panginoon. Nang makita ng mga pinuno ng mga Hudyo na maraming tao ang dumalo, nainggit sila, sinalungat nila si Pablo at pinagsalita ng hindi maganda. Pero buong tapang silang sinagot nina Pablo at Bernabe. Sila yung magkasama eh. Tandem sila. Dapat sana sa inyo munang mga Hudyo, ipapangaral ang salita ng Diyos. Ngunit, dahil tinanggihan ninyo ito, nangangahulugan lang na hindi kayo karapat dapat bigyan ng buhay na walang hanggan. Ito yung sinabi niya doon sa mga Hudyo, mga kapatid, Itong hindi nakikita at hindi naririnig nung mga nagsasabing sila'y mga Hudyo. Itong nakikinig natin ngayon, ito yung mga hindi binasa sa kanila ng mga ngaral nila. Kasi masyadong, sabi nga nila, ako ang wika ay Israelita. Ako ay wika sa binhi ni Huda. Parang ginagaya lang si Pablo sa siya ho ay binhi ni Benjamin. Sabi nga ho sa 3:5 ng Pilipos, ng Pilipos, sabi niya,
na tinuli ng ikawalong araw mula sa lahi ni Israel, mula sa angkan ni Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo, tungkol sa kautusan ay Pariseo. 11:1 ng Roma, sinasabi mo nga, itinakwilbagan ng Diyos ang kanyang bayan, huwag nawang mangyari, sapagkat ako man ay Israelita sa binhi ni Abraham sa angkan ni Benjamin. Okay lang si Pablo dahil talagang totoo naman yan eh. Diba? Sa madalit sabi, tinanggihan ng mga Hudyo si Pablo doon sa kanyang pangaral. Kaya nasabi ngayon ni Pablo na tinanggihan ninyo ito, nangangahulugan lang na hindi kayo karapat dapat bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya nasabi ko unang isang araw doon sa ating pasimula, kapag tinanggihan mo yung pangangaral ni Pablo, katulad ka rin ng mga Hudyo na hindi karapat dapat sa buhay na walang hanggan. Yung ba ay sarili kong opinion? Yung ba ay sarili kong kaisipan? Hindi ho eh. Ayan, binasa ko na eh. Pinanggihan ng mga Hudyo si Pablo doon sa pangaral. Kaya sabi ni Pablo, hindi kayo karapat dapat magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi kayo karapat dapat bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya mula ngayon sa mga hindi Hudyo na kami, mangangaral ng magandang balita. Sapagat ito ang utos ng Panginoon sa amin. Ginawa kitang ilaw sa mga hindi Hudyo upang sa pamamagitan mo ang kaligtasan ay makarating sa buong mundo. Ayan, letra por letra ho yan. Nakasalalay pala kay Pablo yung magiging kaligtasan ng mga Hudyo, hindi Hudyo, at saka yung mga hari. Kasi sa pamamagitan niya, sabi niya eh. Di ba? Ito ang liwa-liwanag ko eh. Sabi niya. Pero hindi nga ho naiintindihan ng marami. Sabi niya, ito, ulitin ko, dun sa 47 ho ha. 13:47 ng gawa. Sabi niya, sapagat ito ang utos ng Panginoon sa amin, ginawa kitang ilaw sa mga hindi Hudyo, yung hintil, upang sa pamamagitan mo, personal pronoun, mo, ang kaligtasan ay makarating sa buong mundo. Kung halimbawa ano, at ito nakikita naman natin sa mga reliyon, pinangangaral nila at kumukuha nga sila ng sitas doon sa mga sulat ni Pablo. Kung halimbawa na hindi ipinangaral ng isang mangangaral yung sinasabi ni Pablo, may kaligtasan ba? Wala. Halimbawa, doon sa 14 na aklat na sinulat ni Pablo, pagka pinuntahan natin yung aral at doktrina, turo ng mga reliyon, ang isang halimbawa yung doktrina halimbawa noong pasalamatan ng kasi may pasalamatan ng Iglesia ni Cristo, ADD. Tanong, ito ba itinuro ni Pablo? So kung ang sagot, hindi, may kaligtasan ba? Wala. Ano ang babala ni Pablo? Kahimat kami o isang anghel ang mangaral sa inyo ng iba. Sabi niya, datapot kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ibanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. So, pag sinabing matakwil, hindi ka na magkakaroon ng kaligtasan. Kaya nga ang magiging sukatan ng pangangaral doon sa mga hindi Hudyo, sa mga Hudyo, maging sa hari, ay yung tanging sulat lamang ni Pablo. Bukod doon, wala na. Hindi tayo pwedeng ariing ganap sa kautusan ni Moises o yung Torah, yung 5 books of Moses. Nakalimitan ginagamit ng mga Hudyo
ginagamit ng mga iba pang mga reliyon. Ayaw nilang gamitin yung sulat ni Pablo, katulad ng OHC, ayaw nilang gamitin. Ang Muslim, ayaw nilang gamitin ang sulat ni Pablo. So, ibig sabihin, lahat ng Muslim hindi na magkakaroon ng kaligtasan. Bakit? Kasi sabi niya, ginawa kitang ilaw sa mga hindi Hudyo upang sa pamamagitan mo ang kaligtasan ay makarating sa buong mundo. Hindi na pinag-uusapan dito yung Kristo, sapagkat yung Kristo, doon sa Mateo, sa Marcos, sa Lucas, sa Juan, para sa mga Israelita. Di ba? Pagdating doon sa pagkakahalal kay Pablo, doon papasok ngayon yung salitang kaligtasan para doon sa mga hindi Hudyo, hari, at saka sa mga Israelita. Kaso, tinanggihan siya ng mga Hudyo o ng mga Israelita. So, yung sinasabing buhay na walang hanggan, tinanggihan mo siya, magkakaroon ka ba? Wala. Hindi pa nagaganap ito yung 70-80 para doon sa kaalaman ng marami. Kaya yung nakalagay doon sa Mateo 24, yung katapusan, sabi nila katapusan daw nung mundo, yung pagkagunaw. Hindi. Katapusan nung lahing, lahi ng mga Hudyo. Doon natapos yun, yung lahi ng mga Hudyo. Kasi ikalista niya ba Yahweh? Yung kaharian sa kanila, doon na natapos lahat. Natapos na doon lahat. Doon sa 70 AD. Pagkagiba ng Jerusalem, pati yung templo, doon natapos yun. No. Sa panahon natin ngayon, yun ang sinusundan natin. Doon sa sulat ngayon ni Apostol Pablo, doon sa 14, nakapalobo tayo doon. Kasi hindi pa natin pwedeng gamitin yung 5 books of Moses dahil sa Israel yan. Hanggang kay Malakias dahil sa Israelita yan. Hindi natin pwedeng gamitin yung Mateo, Marcos, Lucas 1. Bakit? Para sa Israel pa rin yan. Pero mo, sinundan ni Abay Yahawa, nakitulad siya sa tao para lamang sa mga Hudyo, sa mga Israelita. Pero ano ba ang ginawa ng mga Hudyo, ng mga Israelita noong unang siglo? Pinatay siya. At hindi lang ang mga Hudyo, pati mga Hintil. Nakita niyo na ba? Kaya mag-iisip ka, paano hindi mangyayari na ultimong bata, namatay? Meron palang dahilan kung bakit. Kaya sinasabi nila, mapa sa amin ang dugo ng taong yan. O, tama yun. O, ibinagsak ni Abay Yahawa yung hatol. Yun yung sinasabi dun sa Mateo 24. Kaya yung Mateo 24, akala ng maraming mga reliyon, mangyayari pa lamang. Pero, yan ho yung paghuhukom sa mga Hudyo. Yang Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Para sa mga Hudyo yan, yung paghuhukom niya. Doon sa ginawa kay Yahweh siya o doon sa Kristo. Di ba? So maliwanagan ho, ang sinasabi dito sa 13:47, sapagkat ito ang utos na ginawa kitang ilaw sa mga hindi Hudyo upang sa pamamagitan mo ang kaligtasan ay makarating sa buong mundo. Bakit hindi natin ginagamit yung Juan 14:6? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan. Bakit hindi natin ginagamit? Hindi naman para sa atin yan. Yan ay para sa mga Hudyo. Sa Israel, noong unang siglo, 3 taong mahigit na pangangaral ni Yahweh o nung Kristo. Pero anong naging sukli? Di ba? Anong naging sukli nung ginawa ng Kristo? Kamatayan.
Kaya nausal niya doon sa krus na patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Maraming hindi alam ang maraming tao. Siguro doon sa nakikinig natin, baka sabihin nila o ano, sasang-ayon sila doon sa mga naririnig nila ngayon sa kapulungan. Kasi wala ka namang marinig sa relihiyon. Wala ka namang marinig sa relihiyon na katulad ng napapakinggan natin. Kasi nga, sa relihiyon ay puro panglaman. Na kailangan maging mayaman ka, kinakailangan sumunod ka dun sa pamunuan. Hindi sa, kaya bayaw susunod, sa pamunuan. Meron pa nga akong nakinig may isang namumuno na nagbabanta doon sa kanyang mga miyembro na ititiwalan. Pero yung miyembro ititiwalan. Nasa, ano yan nakaano doon sa kanilang pangangaral. Andun yung pananakot. Talagang, sabi nga, makikita mo yung klase ng laman, So, yun mga kapatid, dito pinakikita ni Abay Hawa sa atin ang talagang si Pablo pala ang itinilaga ni Abay Hawa para sa atin. Na tayo ay dating, kung tawagin ay hintil, pagano. Pero iba na ngayon. Iba na yung katawagan sa atin, lalo na pagka ikaw ay sumusunod. Hindi na tayo hintil. Kasi ang katawagang hintil, para lamang doon sa mga makasalanan, pinabanal na tayo So, labi ni Abay Hawa, ituloy po natin ito doon sa ating katapusan o ika-6 na bahagi bukas kung loloobin. Kasi ngayon, nakita na natin yung kaayusan, sina Pedro, sina Juan, sina Marcos, para ho doon sa Israel, para sa mga Hudyo. Kasama nga yan ni Yahweh siya ng Kristo. And then si Pablo yung itinalaga para sa atin hanggang sa abutin na tayo ng kamatayan. Inisa-isa dyan ni Pablo lahat. 14 na aklat. Hindi na magulo yan kung tutusin natin. 14, doon tayo mag-i-stick. At yan naman ang ginawa na natin sa loob ng napakaraming panahon. Na ngayon ay mas binibigyan natin o binigyan ng Yahweh sa atin ng mas malalim pa, mas maliwanag pa. Ayan. Sabi ni Brad Carlo, ano kayang dahilan bro, bakit sobrang ayaw ng reliyon kay Apostol Pablo? Yung pamumuhay ni Apostol Pablo. Talagang kaya ayaw ng mga reliyon kay Pablo kasi yung sugo nila may tsapwera. Halimbawa, katulad ng mga Muslim, mawawala si Muhammad. Sa OHC, mawawala si OHC. Diba? Ganon din. Mawawala si Felix Manalo kung si Pablo ang ipangangaral. Mawawala yung pasalamatan. Mawawala yung ambagan tuwing pagkakatipon kung si Pablo ang pakikinggan. Akala kasi nila namatay si Pablo, yung lang katawan na namatay, pero yung pangangaral niya buhay na buhay. Yun ang pagkakamali kasi ng marami. Akala nila nung mamatay si Pablo, hindi na nagpatuloy. Hindi namatay lang yung katawan at siya buhay. Lahat naman may buhay. Kapiling na sila ni Bayawa. Kapiling na sila. Wala sila sa langit, pero kapiling na siya. Sila ni Bayawa. Ayun. Kaya marami ho ang ayaw kay Pablo kasi nga, mawawala kasi yung kanilang puno, mawawala yung kanilang founder pagka si Pablo ang susundan mo. Mawawala yung ikapo, mawawala yung pagkakapirahan, mawawala lahat yan. Hindi ka na magpapatayo ng simbahan pagka si Pablo ang susundan mo. Di ba?
Kaya minabuti pa nila na hindi nasundin si Pablo para kapalit noon may kayamanan sila. May magaganda silang templo, may magagandang kapilya, simbahan, ang daming pera sa bangko, ang daming magagalang sasakyan. Kaya lang yung ending, hindi sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun lang naman eh. Simple. Oh. Nakuha na nila yung kanilang panglaman. Pagdating mo dun sa buhay na walang hanggan, hindi na nila makukuha yun. Eh yun yung eternal. Di ba? Ayun, magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Teka, hindi na ako kanina sa ating sino-sino ba yung ating mga kapatiran. Yeah. Ayan na. Brad, ang mga nandito, Fernando Pronevo Villera, Gawal Jeloy Pritz, watching Melchor Pasis, Brad Rodelio Naba, tama po Bro Eman, umaasa ang lahat ng mga reliyon na darating pa lang yung Mateo 24. O yun, yung tama ko yun. Yan ang inaasahan kasi ng mga reliyon yung Mateo 24, samantalang yan nangyari na noong 70 AD. Brad Noli Tungkua, Emiliano Umali Jr., Juliet Umali, Melchor Pasis, Fernando Pronevo Villera, Carlo Ron, Sister Lori Calderon, Lolita Corsiga, Janmer Corsiga, Sebastian Juarez, Maria Victoria, Iglesia ni Cristo Bro, mahilig manakot sa mga miyembro nila. Lahat naman sis. Lahat, hindi lang Iglesia ni Cristo, pati yung mga Muslim, ang kanilang panakot lagi dyan ay yung impyerno. Lahat yan. Mga pa-born again, Oneness Trinitarian, Baptist, lahat sila nananakot. Sister Ging Makar, ayan. Sino-sino pa ba rito? Ito na ang naging kung hindi ko napagbasa kanina. Brad Rodel Naba. Rosly Bandoho. Ayan. Marami yata akong hindi na banggit yung mga naon hindi ko na rin Teka. Noli Tungkua, si Brad Jesse Juarez. Noli Tungkua, tama po Bro Eman, hindi yumaman ng mga founder. Hindi yumaman ng mga founder at ang kanilang mga mangaral kung susundin nila si Pablo. Walang yayaman dahil wala naman ang bilis ng pagyaman nila dahil biro mo tuwing pagkakadipon kinakailangan magbibigay ka. Diba? Magbibigay ka ng ikapo, magbibigay ka ng pasalamatan, taunang handog. Diba? O talagang mabilis ang pagyaman mo. Samantalang si Pablo, wala namang iniaral. So, yun. Sana wala akong may mga kapatid tayo na lahat sana nabasa ko. Ayan. Sister Elizabeth Benz, yan ang hindi ko nabasa kanina. Sister Vivian Manna, Cecil Manyoso. Tingnan nyo, itong binabanggit ni Bro, hindi ko na makita ito. Hindi ko na makita siya. Kahit na anong gawin ko na hindi ko na siya makita. Teka, si Brad Sam Rotoni, ayan nagpapauli-uli lang siya. Teka. Leonardo Corsiga.
Sino pa? Sister Cristina Juarez. Brad Jesse Juarez. Matitigil kasi ang negosyo nila bro pag si Pablo ang sinunod nila. At hindi ho babalik sa, kaya nga hindi nila maalis ho yung kanilang aral eh. Ibig sabihin, sa simula pa lamang, mali na yung aral nila, ipinagpapatuloy na lamang nila. Kaya initsapwera na nila si Pablo. Initsapwera nila sa pamamagitan ng hindi pagsunod, pero sumisita sila. Vladimiliano Umali, Corsiga family. Ayun, dapat pala ganun na lang. Para lahat nabasa na, no? So, ayun mga kapatid, sana wala akong lahat, sana nabanggit ko. Ayan, lahat ng Corsiga family. Maraming salamat to. Minsan pa natin purihin siya, Bayawa, sa ibinahagi sa atin sa hapon pong ito, no? Ayan. Sige ho. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abehawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unang panahon at ngayon magpakailanman siya nawa. Ang kagandahan lang po dito sa Facebook, walang ads. Hindi ba napansin? Wala ko siyang ads. Hindi katulad sa YouTube, may ads. Kaya lamang, pagdating na dun sa mga komento, mababasa mo siya. Dito, pagkahon na natabunan ng natabunan, yan na, problema na. Ayan. Juarez family. Yun. O nga pala, no? Para hindi na ako mag-isa-isa pa. Isahan na lang, ha? Sister Vivian Bandohumana, yan. Ang mga Muslim po ang kumalag papatay at ano yan? Papatayin kanila. At kasi talagang ang tingin kasi ng mga Muslim sa hindi nila kaisa kaaway, talagang papatayin kanya. Pag